Magandang gabi mga kapatid. Ngayon po ay ating tatalakayin ang paksa ng sambahayan ngayong Marso 2025, mga misyonero ng pag-asa. Para po sa ating tipunin, ano ang iyong inaasahan para sa lipunan ngayon? At sa ating biyaya, ang taong 2025 ay nagmamarka ng isang taon ng jubileo, isang banal na panahon na ipinahayag ng pandaigdigang simbahan tuwing ika-25 taon na nag-aanyaya sa mga mananampalataya na magsimula sa isang paglalakbay ng pagbabago, pakikipagkasundo at espiritual na paglago. Ito ay panahon upang maglakbay bilang peregrino, hanapin ang awa ng Diyos, magpatawad at muling pag-alabin ang ating pangako sa pananampalataya. Ginamit ng Diyos ang ating komunidad upang buksan ang ating mga mata, upang makita at maramdaman ang awa at pagiging mapagbigay ng Diyos. Pinagpala niya ang ating mga relasyon bilang mga mag-asawa, pamilya at komunidad. Naiintindihan natin ang halaga ng kaloob ng pananampalataya, pamilya at buhay. Pinahalagahan natin ngayon ang kaloob na ito at kinikilala na ito ay nagmumula sa kabutihan ng Diyos. Ginamit din ng Diyos ang ating komunidad upang hikayatin tayong ibahagi ang ating mga biyaya sa iba. Sa isang awit ng pagsamba, ipinahayag natin, kay laki ng biyaya, hindi ko kayang kimkimin, kay dami, kailangan kong ipamahagi. Bilang MFC, ipinangako natin ang ating mga sarili sa gawain ng pagbabahagi ng kabutihan at mga biyaya ng Diyos sa mundo. Gaya ng sinabi sa ating tipanan ng MFC, magiging saksi sa mundo ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ito nilayo na manatili sa atin, ngunit tayo ay tinawag na maging mga pamilyang misyonero. Ngayong taon, habang pinagdiriwang natin ang taon ng jubileo ng pag-asa, tayo ay mga misyonero na nagpapalaganap ng pag-asa sa iba. Ang ating pag-asa ay hindi lamang isang positibong optimismo, kundi siya ang ating Diyos na nagmamalasakit sa atin. Bilang mga misyonero ng pag-asa, ano ang maaari nating ibahagi sa iba? Ibahagi natin ang mga kaloob na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Pananampalataya, maging saksi sa mundo ng ating katolikong pananampalataya. Ibahagi natin sa ating mga pamilya ang ating pagmamahal sa Eukaristiya. Turuan natin ang ating mga anak ng kahalagahan ng pagdalo sa lingguhang misa at madalas na pagtanggap ng mga sakramento. Huwag nating kalimutan na ang Eukaristiya ang pinakamataas na anyo ng pagsamba. Huwag tayong matakot na ibahagi ang ating debosyon sa mahal na Birheng Maria. Tayo ay bahagi ng hukbo ni Maria. Hikayatin natin ang ating mga kamag-anak na magkaroon ng debosyon sa ating ina sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng pagdarasal ng rosaryo. Pamilya, ibahagi ang ebanghelyo ng pamilya. Ang kinabukasan ng sangkatauhan ay dumaraan sa pamilya. Ito ang sinabi ni San Juan Pablo II. Anyayahan natin ang ating mga pamilya na sumali sa komunidad sa pamamagitan ng ating CLS. Alam natin na ang komunidad ay kasangkapan ng Diyos para sa ating pagbabago. Iparamdam natin sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapabago ng kanilang buhay. Manahan nawa ang salita ng Diyos sa ating mga tahanan. Gawin nating bahagi ng oras ng ating pamilya ang liturgical Bible study. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa atin ay ginagawa itong pinagmumulan ng pag-asa sa iba.
buhay, maging tagapagtaguyod ng buhay. Ang ebanghelyo ng buhay ay kailangang ipahayag sa lahat. Ibahagi natin sa iba ang kagandahan ng kasal. Hikayatin natin ang ating mga kaibigan na nasa mga relasyon ng pagsasama na magpakasal sa simbahan. Protektahan natin ang buhay ng mga hindi pa sinisilang sa pamamagitan ng pagiging bukal tungkol sa mga kakilakilabot na bunga ng aborsyon. Tulungan natin ang mga kabataan na pahalagahan ang disenyo ng Diyos para sa sexualidad sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kanila ng paghubog sa kalinisan. Ibahagi natin ang ating paghubog sa pinakamalapit na paaralan o ministeryo ng kabataan sa parokya. Ito ang mga konkretong hakbang na maaari nating gawin upang ibahagi ang ating pag-asa sa mundo. Tayo ay pinagpala ng higit pa sa mga hangganan sa ating buhay. Panahon na upang sagutin ang tawag ng Diyos na maging mga pamilyang misyonero. Paglingkuran natin ang Diyos bilang isang pamilya. Sabihin natin sa mundo ang ating pag-asa sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, pamilya, at buhay. At para sa ating tipunin, anong mga konkretong hakbang ang maaari nating gawin upang ibahagi ang ating pag-asa sa iba? Paano tayo magiging misyonero ng pag-asa sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ebanghelyo ngayong taon? At sa ating paghayo, anyayahan natin ang mga kaibigan at miyembro ng pamilya sa isang Christ in Life seminar. Hilingin natin sa banal na Espiritu na maging gabay habang tayo ay nagpapahayag ng Ebanghelyo. At para sa ating pagbibigay, ang Diyos ay mapagbigay at bilang tugon, tayo ay maging mabubuting katiwala sa pamamagitan ng palagiang espiritual na pagbibigay ng ating ikapu. At para sa paghayo sa misyon, maghanap ng mga pagkakataon upang maglingkod sa Missionary Families of Christ at o sa ating Live Christ Seminar. Ang mga miyembro ng MFC na 3 taong pataas ay nihikayat na humayo sa misyon sa ating sariling lugar o probinsya. Maaari itong gawin bilang mag-asawa, kasama ang mga sambahayan o kasama ang ating pamilya. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.